Alam niyo ba guys, ayaw na ayaw ng mga batang 90s noon na magsuot ng bag na transparent. Especially mga batang estudyante. Wala daw kasing personal na style at walang privacy. Pero sa sitwasyon ngayon, baril na tagpuan sa bag ng 14 anyos na estudyante sa Cebu School. Isang revolver ang narecover mula sa bag ng isang 14 anyos na estudyante. Anxiety. Ayos 'di ba? Agad naman daw pong dumating ang mga pulis at nakumpirmang walang bala ang baril. Ayon po sa pagsasalaysay ng bata, pag-aari ito ng kanyang lolo at kinuha niya mula sa nakatagong lagayan nito sa bahay. Dahil minor de edad, hindi siya kakasuhan. Halip, ipinasa siya sa Municipal Social Welfare and Development or MSWD office para sa tamang interbensyon, counseling at paggabay. Ito pa yung issue sa Ateneo de Zamboanga University. Genius po ang natanggalan ng buhay. Ito po si Patrick Dylan Wee, isang International Mathematics Olympiad of Southeast Asia International Round 2024 Gold awardee. Kaya nga po, in loving memory of Patrick Dylan Wee. Kung nakapasok po sa campus ng Ateneo de Zamboanga, nirat-rat po lahat ng makikita niya. Randomly, indiscriminate firing. Tapos siya natumba, inisahan pa. Pero yung gumawa, yung rumatrat ng paaralan, ginawa niya rin sa sarili niya. Sulang sayang talaga. Asset sana sila ng Pilipinas. Bawasan tayo ng henyo. Natanggalan tayo ng pambatong Pilipino. Tingnan nyo, siya yung mga magulang ng namayapang talentado. Kakalungkot lang, di ba? Ano masabi nyo? So far po, ito po yung mga aksidenteng nangyari sa mga paaralan. School violence incidents in the Philippines. Noong June 16 ngayong taon sa General Trias, Cavite. Pananaksak talaga. Mga estudyante. Malamang yung mga armas, yung mga matatalim ay nailalagay sa bag. June 19, 2026, Cavite City. Again, another pananaksak ng mga estudyante. June 22, 2026, sa Tacloban City. School shooting. Pamamaril. Another sa San Carlos City noong June 23 sa Negros Occidental, school stabbing na naman, pananaksak na naman. June 26 sa Silang, Cavite, ang benta ng Cavite, school stabbing. June 29 outside Samag National High School, Bacolod City, pananaksak again. Eto pa noong July 1, Cabaluay National High School, Zamboanga po ito, pananaksak na naman po. Another, July 6, outside Emilio Ramos National High School, Davao City, panaksak naman po. And recently, Ateneo de Zamboanga University Junior High School, Zamboanga City, school shooting. Ito na po yung pamamaril. Kabaril at binaril niya yung sarili niya. Pero marami po ang mga sugatan, especially sa Tacloban at sa Ateneo de Zamboanga University. Kaya naman sa mga batang 90s, kung noon ayaw na ayaw nyo talagang sumuot ng mga transparent bag, ngayon sa henerasyon ngayon, ang mga schools nagmamandate na po ng transparent bags for students. Kanya na po yung itsura. Sabi ng scholar ng bayan, mandatory transparent bags. Several schools across the Philippines are now implementing transparent or clear bag policies for students as part of heightened campus security measures. General Mariano Alvarez Cavite, Mayor Ed Custodio is pushing for the distribution of transparent bags to around 27 students from grade 2 to senior high school in public schools. At least may palibre. The measure is intended to make bag inspections faster and strengthen security for students and school personnel. Dapat libre talaga. Total, ang bagal-bagal ng galawan ng gobyerno. Gusto nyo pa talaga maubos siguro ang kabataan. Pero hindi naman. Tama lang yan, be. Please, extra effort naman. Extra effort na dapat noon nyo pa nagawa. Another 2 schools in Mindanao implement po yung transparent bag policy. May mga transparent bags na ba ang lahat? Meanwhile, Holy Child Central Colleges Incorporated in Surala, South Cotabato has also required its students to use transparent or clear bags when entering the campus. Diba? Yan. At least, nakikita kung ano yung mga laman. Diba? Ganyan na dapat, be. At least, kitang-kita kung may Armalite ka dyan. Ito yung transparent bag models na aprobado po para gamitin. Tingnan yung mga itsura. Ang tanong-tanong, be, kung payag ka ba? Dapat ganyan na talaga. Recently nga, ito na naman, death of grade 9 student in Las Piñas caused by 10 peso dispute.
Diba? Parahas ng parahas sa mga kabataan. Mga kabataan dyan, tipin nyo ang inyong magulang. Future nyo be. Mas piliin nyo ang gumawa ng mabuti sa makagawa ng ikakasama ng napakarami. At sa gobyerno naman, please lang, todo nyo na yan. Palala ng palala na talaga ang nangyayari sa sambayanan. Lalo na sa kabataan.